Magandang gabi, Tito Val, at sa lahat ng mga nakikinig sa Pinoy Mystery Horror. Ako nga pala si Elmer, 30 years old, at ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa karanasang hindi ko malilimutan. 5 taon na ang nakalipas, nagtatrabaho ko noon bilang dispatcher sa isang jeepney terminal. Simple lang ang trabaho ko. Mag-abot ng ticket, maglista ng mga driver, at siguruhin na may tamang oras ang pag-alis ng mga jeep. Masaya naman ang buhay noon. Lalo na kapag nakikihalubilo ko sa mga driver at pasahero. Pero minsan, kahit gaano kasimple ang buhay, may mga pangyayari na mag-iiwan ng matinding impact sa memorya mo. Isang araw ng Huwebes, may nabalita ang mga pulis sa terminal namin. May isang batang lalaki raw na nawawala. Mga 7 taong gulang lang siya at huling nakita sa may terminal habang naghihintay ng jeep kasama ang kanyang nanay. Dahil sa ingay at dami ng tao, hindi na malaya ng nanay na biglang nawala ang anak niya. Mabilis na kumalat ang balita sa terminal. Lahat kami ay nagtulong-tulong sa paghahanap sa bata kahit na sa mga kalapit na lugar. Pero lumipas ang buong araw at wala kaming bakas ng nawawalang bata. Nakakabahala na. Ang ina ng bata halos mawala na sa sarili sa kaiiyak. Nagmamakaawa sa bawat tao. Natulungan siyang hanapin ang anak niya. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin ang paghahanap. Sa terminal, hindi maalis ang usap-usapan tungkol sa bata. May mga nagsasabing baka napunta siya sa mga gilid-gilid ng palengke o kaya may kumupkop na sa kanya. Pero walang tiyak. Tahimik na. Pero ramdam ko ang bigat sa paligid. Isang gabi, pasado 2:00 na ng madaling araw. Nagdesisyon akong manatili muna sa terminal. Wala nang tao kundi ako at ang inang jeepney na nakapark. Tahimik ang paligid. Tanging mga tunog ng kuliglig lang ang maririnig. Habang nag-aayos ako ng mga papeles at tiket, bigla kong narinig ang mahihinang yabag. May batang nagtatakbo sa gilid ng mga jeep. Napakunot ang noo ko. Sino naman ang bata na nagtatakbo sa ganung oras ng gabi? Tanong ko sa sarili ko. Agad kong sinilip kung sino yon. Sa bandang dulo ng terminal, nakita ko ang isang maliit na bata, nakatayo at tila nakatingin sa akin. Nilapitan ko siya pero nang makarating ako sa lugar kung saan siya nakatayo, bigla na lang siyang nawala. Kinabahan ako ng kaunti pero inisip kong baka pagod lang yon at nananaginip ako ng gising. Doon ko naalala ang nawawalang bata. Sa mga sumunod na gabi, may mga ganong insidente. Tuwing nalalapit ang 3:00 ng madaling araw, parang may batang naglalakad-lakad sa gilid ng mga jeep. Hindi na ako mapalagay. Kaya isang gabi, nagdesisyon akong sundan ito. Naglakad ako papunta sa dulo ng terminal. Tahimik at mabagal ang mga hakbang ko. Habang papalapit ako sa mga nakapark na jeep, biglang may narinig akong iyak na mahina. Tila humihingi ng tulong. Napatingin ako sa paligid at doon ko napansin ang boses ay nagmumula sa loob ng isang lumang van na matagal nang hindi ginagamit. Dahan-dahan akong lumapit
At sa loob nun, nakita ko ang maliit na katawan ng isang bata. Hindi siya gumagalaw. Nakahiga lang sa upuan ng sasakyan. Mabilis akong tumakbo palabas at tumawag ng mga pulis. Agad silang rumisponde at dinala ang katawan ng bata. Kinabukasan, kumpirmado. Ang batang nakita ko ay ang nawawalang bata, si Joey. Ayon sa mga pulis, ilang araw na siyang patay bago ko pa man siya natagpuan. Halos maiyak ako nang malaman ko yon. Hindi ko alam kung paano o bakit siya napunta doon. Pero mas lalong sumikip ang dibdib ko nang makita ko ang nanay niya. Halos mabaliw sa pag-iyak. Habang hinihintay na ilabas ang katawan ni Joey mula sa van. Lumipas ang mga araw, pero ang eksena ng batang iyon sa loob ng van ay hindi ko makalimutan. Naging palaisipan sa akin kung bakit. Sa dami ng araw ng paghanap, bakit hindi nakita agad ang katawan ni Joey? Nasa loob lang siya ng lumang van sa terminal na araw-araw naming dinadaanan. At ang masakit, ang bata ay tila nag-aantay lang ng tulong. Pero wala ni isa sa amin ang nakaramdam. Dito ko na lang tatapusin ang kwento ko, Tito Val. Maraming salamat sa mga tagapakinig at sa YouTube channel ninyong Pinoy Mystery Horror. Sana'y mag-ingat kayo palagi. Paalam!